Kamusta na po mga kayabe? Like and subscribe po muna. Good morning, magandang umaga po, magandang araw mga kayabe. Gumawa lang po ako sa vlog na tungkol sa isang design na ginawan po natin ng design concept na may lot area na 7 by 22 meters at may 3 bedroom, 2-story po, bale rectangular in shape po ang lot. Meron pong dalawang palapag o 2-story. Ito po ang ground floor, second floor. Ang ground floor po ay meron siyang guest room, carport, powder room, terrace, foyer. Yung guest room po meron sarili ng toilet and bath. Meron po tayong living area. Ito po ang stairs papanik sa second floor. Dining area, may veranda po tayo. May kitchen area. So medyo tight po ng konti yung lot natin, medyo makitid. Pero mahaba po siya. Ilagyan ko na rin po ng maid room. Ongoing development po yung pag-design natin ng drawing. Ano lang po ginawa natin, vlog ngayon tungkol sa paggawa ng simpleng design na bahay. Actually may mga elevations na po ito, pero later on po papakita ko sa mga vlog ko sa video kung paano natin dinevelop ang kanyang design. Bali sa akin pong ground floor, one carport po. Upon entering po ng tao, meron po siyang terrace kung saan magiging mapasyon na kanilang pahingaan kung gusto po nilang nagre-relax. At meron po tayong powder room. Kakaroon po siya ng water closet dito. At ito po ang kanyang lavatory. So ito po ang kanyang powder room. Ilagyan po natin ang plant box. Sa terrace po, ito yung kanyang entry na may foyer. Bago po pumasok sa sala o living area, meron po tayong foyer. Ito po ang kanyang magiging guest room. Ito po ang kanyang magiging guest room. Sa unahan po ng part ng bahay na may sariling toilet and bath. May small cabinet po. Balik po tayo sa foyer. Ito po ang kanyang magiging living area o sala na tawag natin sa Tagalog. Living area po to. So wala po siyang division, pwede diretso lang po. Open area po ang ginawa nating design concept ng bahay. Ang dining area po natin ay mayroong 8 seaters, tables and chairs. Accessible po sa living area ang dining area na meron pong stairs para sa papunta sa second floor. Ang ating pong dining area ay accessible din, open area sa kanyang kitchen area. Meron siyang ref, kitchen sink, and stove po o range ang tawag natin. Sa ating pong dining area meron din po access palabas sa veranda. Kung mapapansin niyo po sa ating terrace, accessible po yung kanyang service area. Meron po tayong sliding steel door dito sa may veranda para po sa kanyang access papunta sa kitchen. Kung hindi po tayo kailangan tumuloy sa diretso sa loob ng bahay.
po ito sa dining area. Ito po yung kitchen area. Maliit lang po pero maaliwalas tignan sa loob ng bahay. At sa ground floor, wala po tayong mga nilagay na masyadong partition. Ulitin ko po, ito po ang ating carport. Meron po tayong courtyard or landscaping design na gagawin dito. Terrace, meron po tayong foyer, papasok sa guest room, meron sariling toilet and bath. Ito po ang kanyang living area na merong TV console. Nilagay po natin design dito sa kanyang living area. Later on po sa mga ating mga videos na papakita, lalabas ko po yung kanyang mga design sa interior. Ito po ang dining area, kitchen area. Punta po tayo ngayon sa second floor o pangalawang palapag ng bahay, saan makikita po natin itong courtyard ay tinapatan po natin ng balcony for purpose po din na ito magiging service ng fire exit in case of emergency po, para dali pong makalabas ang tao kung may emergency. So sa ibaba po ng ating terrace, ito po ang ginawa natin na master's bedroom. Ang master's bedroom po meron siyang sariling walk-in closet, sariling toilet and bath. So malaki po ang area ang ginamit natin sa master's bedroom. Pinaka-importanting bagay na kwarto po na ginagawa sa bahay ay mas maluwag, mas malaki ang area ng master's bedroom po mga kayabe. Sarili sa walk-in closet. Sa susunod po natin video, papalabas ko po paano yung mga materials na gagamitin natin na iniisip natin yung mas akma sa design natin ginawa. Bali pagpanik po ng second floor, meron po tayong bedroom 1. After po ng master's bedroom, ito po ang bedroom 1 na may sukat na 3.5 by 4 meters. May sariling toilet and bath po. Actually, ginawa po natin dito is typical bedroom 1 at bedroom 2 ay pareho lang. Magkakaroon lang po pagkakabito pagkadating sa mga interior na i-design natin. Magkakaroon ng sarili design yung bedroom 1, bedroom 2. Meron sarili pong toilet and bath. Toilet and bath. Ito po. Bedroom 1, bedroom 2. Upon pagpanik po natin sa second floor, ito po, which is ito po ang ating landing ng second floor stairs. Meron po tayong family area at nilagyan po na rin po ng balkonahe dito. Again po, ang purpose ko po dito is maliban po sa magiging shape po ng ground floor sa baba, kakaroon po siya ng exit service for emergency exit. Parati po natin tandaan, consider po natin parati sa mga design natin ginagawa, lalo na sa mga bahay o residential, meron pong magkakaroon ng sariling exit for emergency purpose po. Sana po nagugustuhan niyo itong ginawa kong vlog mga kayabe. Kapupulutan po ninyong konting tips. Ulitin ko po, ang second floor po natin ay meron sariling balkonahe sa harapan. Ito po ang kanyang master's bedroom. Meron sariling toilet and bath, walk-in closet. Ang stairs po, landing. Merong bedroom 1, may sariling toilet and bath. Toilet and bath din po ng bedroom 2. May family area. May sarili rin po console table. At ito po ang balkonahe natin sa likod.
po tapos ang ating ginagawang design. Ongoing po development natin design ginagawa. Sa susunod po na ano natin, medyo ipapakita ko po ang ating gagawing kwento sa ating mga elevations na ginawang design concept. Gumawa po ako ng iba-ibang style ng design concept po ng front elevation. Kung alin po mas maganda tignan. Ulitin po. Magandang araw po mga kayabe. Salamat po. Sana po nagustuhan yung aking YouTube vlog. Salamat po.